Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mga kabiyahe, ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. Magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay at taga-panood. Siyempre, ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At dito pa rin yan sa ating programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Hello, magandang araw, my dear partner. Kamusta ka naman? Eto, mainit. Oo, sobrang init ng panahon ngayon. Aba, alam mo ba kagabi, para talagang hihikain yata ako. Hindi ko maintindihan ang panahon. Talagang sa lahat po ay kailangan mag-ingat. Doble-doble ng pag-iingat sa sarili. Lagi magdala ng tubig. Yes. Laging paalala yan. At saka, kung alam natin na ang panahon ay sobrang init, huwag na tayong lalabas masyado. Kung lalabas man, syempre, magdala tayo ng protection. Syempre, partner, yan. Unang-una, payong. Tubig, bimpo. Tubig, bimpo, yan. Syempre, kailangan talaga laging protection sa katawan. O syempre, dumako nga tayo dito sa ating programa, partner. Galing tayo sa Bayan ng Los Baños. Syempre, at ito ay ang Sitio Tambayan. Syempre, masarap. Tapos, meron din tayo sa Victoria, Laguna. Doon naman sa Carlos Bulalo and Grill. Ayan. At syempre, doon muna tayo sa Sitio Tambayan. Nakakatuwa doon, no? Para kang nasa bahay lang. Yes. Oo. At kamusta naman ang experience natin doon, partner? Siyempre, sayang lang din kasi wala si Ma'am Celine. Pero nandun yung napakabait nilang best friend. Yes, si Miss Pamela. Yes. Nandun din naman ang partner ni Miss Celine. Sir Jeff. Yan, buti na lang naalala mo, partner. Nalimutan ko talaga yung pangalan ni Sir Jeff. Ang nakakaano doon ay malapit sa eskwelahan, yung kanilang mini restaurant, di ba? Yes, tapos napaka-affordable ng mga inaalok nila mga pagkain. At saka nakakatuwa, yung talagang bukod sa mga estudyante talaga, yung mga kalapit-bahay na, yung mga may boarding house, makikita mo may pumupunta doon na nakatualya pa, di ba? Parang basa pa. Nakatulog pa. So, makikita mo talaga na at home na yung mga kliyente o mga pumupunta sa kanilang restaurant. And pagdating naman sa pagkain, partner, okay din naman. Tsaka araw-araw sila nag-iiba ng menu para hindi naman daw nakakasawa. Ayun, nakakatuwa. Ay, pasyalan nyo po ang Sitio Tambayan sa Barangay Batong Malaki sa Los Baños, Laguna. Siyempre ngayon nga po, dumako naman tayo sa Victoria, Laguna. Siyempre, ang Carlos Bulalo and Grill. Partner. Ayan, napakabait ni Sir Carlos dyan. Oo. Hinahiinan tayo talaga ng napakasarap ng mga pagkain dyan. Correct. At yung mga specialty nila is yung kare-kare bagnet. Yes. Yung kanilang, syempre, yung bulalo nila. Syempre, specialty nila yon. And yung mga miso ba yun? Yung miso yung salmon head. Oo, napakasarap. Yan. At talaga namang napakasarap. At syempre yung lugar nila, kung dati ay nagsiserve sila ng alak doon, so ngayon hindi na. Kasi dati parang may mga acoustic doon acoustic band. Oo, band. So ngayon, inalis nila yon kasi nga, yung mga pamilya na gustong mag-banding kumain sa lugar nila, minsan naiilang nga naman. Syempre, yung mga lalo hindi umiinom. Kasi hindi naman natin masasabi syempre na pare-pareho ang bisita natin sa restaurant. Syempre, meron dyang magagaslaw. May mga pamilya din na talaga namang gusto medyo ma-enjoy nila yung kanilang kinakain, di ba? Saka yung lugar nila nakaka-enjoy talaga. May mga kubo-kubo sila.
Talagang Yes, hindi kayo maghahalo-halo doon sa isang kainan na ganyan. Correct. Kasi sa isang restaurant, parang kung nasa isang restaurant ka, lahat kayo magkakasama din sa isang kumbaga isang compound o building, ano. So doon po sa Carlos Bulalo and Grill, kubo-kubo naman siya. So masasayahan o kaya ma-enjoy niyo talaga yung bonding niyo kasi kayo lang magkakaharap. Saka yung chef nila talagang long di ba yung friend na nila na galing pa sa Dubai. Yes, kaya naman yung yung mga pagkain din natin, parang naipakilala din nila sa Dubai Kasi lalo na yung mga kare-kare, yung mga Filipino dishes natin dito na talaga namang nagugustuhan ng mga Pinoy, di ba? So nadala nila yan sa Dubai. Saan matatagpuan ang Carlos Grill? Siyempre sa Barangay Bangka-Bangka. Oo, Barangay Bangka-Bangka. Along the highway lang naman yan. So kitang-kita po, pasyalan nyo at tikman nyo po yung masasarap na pagkain nila dyan. At syempre partner, para naman medyo magkaroon sila ng konting idea kung ano ba yung mga sinasabi natin dito, ay panoorin nyo po muna ang aming mga past episode dito sa aming programang My TV6, Biyahe Tayo, #ipagsabi. Programang My TV6, Biyahe Tayo, #ipagsabi. At ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At syempre ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At kanina nga po ay natunghayan nyo ang aming mga masasayang moments sa bayan ng Los Baños, sa Sitio Tambayan. At syempre sa bayan naman ng Victoria, ang Carlos Bulalo and Grill. Ayan. At ngayon naman po ay nandito tayo sa bayan, sa lungsod ng San Pablo. Syempre dito tayo ngayon sa Caboti. Ayan, di ba? At kasama nga po natin ang owner, ang business partner na si Sir Jay and Sir Jigs. Tama po. Bumati po muna kayo sa ating mga tagapanood. Isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng ating programa. Ayan. Bago po tayo dumako sa inyong business, kamustahin po muna namin, ano po ba yung pinagkakaabalahan niyo po ng mga dati po hindi pa po kayo nagbi-business dito? Ako po, dating nagtatrabaho din po. Sa field po yung aking trabaho. Then, nag-resign po ako sa trabaho. Nakaatikha ako ng sasakyan na tricycle. So, nag-tricycle po ako. Siguro mga 1 year, 2 years po ata ako nag-tricycle before kami mag-come up o mag-put up nitong business. Okay, so si Sir Jigs naman po, ano po pinagkakaabalahan niyo before ang Cabot? Ako po ay nasa field din po ng video editing po at photo. Tapos po ay kami po ni Jay ay magkasama sa church. Kaya po bago nag-start po yung business, kami po ay matagal ng kaibigan. Oh, okay. So talaga magkaibigan kayo? Opo, sa church po kami po ay hindi lang basta member, kami po ay sabi nga sa music ministry. Siya po yung aming si Jigs po yung music director namin. Then siya po at the same time siya po ay lead guitarist, din ako po yung drummer po nung church namin na kinabibilang. Mga talent, pala yung mga artists, ang ating mga guests ngayon. May sample, dapat pinasample natin itong dalawa to eh. Pero sir, di ba balita ko nga, 3 kayong Oo, Opo, partner. yung isa po ay siya ng isang
company, manager, kaya medyo busy po siya. Shoutout niyo naman po si Sir. Pwede po ba? Si Ma'am Leia po. Ma'am Leia. Okay, si Ma'am Leia. So, Sir, dun sa naging field nyo sa pagtatrabaho before kayong magtayo nitong business nyo, parang ang layo sa food industry, no? Yes po. So, Opo. paano po kayo, paano nyo naisip na magkaroon ng business na ganito? Kasi po, si Jigs, vegetarian po siya. So, yung kinakain niya, mga gulay, mushroom, yan, introduce yung mushroom. So, pinatikim niya sa akin itong mushroom So, masarap. Ako naman po, talaga yung passion ko po talaga is pagluluto. Hindi naman po ako culinary, pero talagang mahilig po ako magluto. Then, tinry namin ng mga iba't ibang luto po. Then, sabi ko, okay to Then, doon po pumasok yung kaisipan na tayo ang trabaho natin ay ganito. So, ba't hindi tayo mag-business na lang tayo? Kasi at least hawak natin yung oras natin. Kasi, di ba pag nasa trabaho, mayroon kang mga boss, mga gano'n. So, hawak nila yung oras mo. Ngayon, kung tayo mag-business, so tayo yung masusunod. So, ang ginawa po namin, naisip nga po namin, itong mushroom to, kakaiba to, unique to. Ano gawin kaya natin ng twist? Na yung pwede siya sa bata, pwede sa matanda. Kasi pag mushroom, yung iba, hindi nila agad hindi nila agad itong maintindihan o hindi agad nila kakainin. So, ginawa namin, innovate po yung mushroom kung paano ito magiging attractive. So, Sir Jigs, ano naman po yung unang pinatikim yung luto sa mushroom kay Sir Jay? Para maingganyo siya, di ba? Yung mga nauna po naming menu ay yung mushroom sisig po at saka yung mushroom tempura. Napaka-safe nun sa health natin, Opo, di ba? opo. Tama yun. So, Sir, kung nalasahan mo yung niluto ni okay naman? Opo, Swak na swak po. Ayan. So, siguro, partner, nakakatuwa na pwede pa lang gawing sisig yun. Yes po. Sisig and Mushroom tempura. mushroom tempura. Actually, tempura, given na naman yan. Kasi talaga may nakikita na po talaga kami na and nabibili na mushroom tempura. Kailangan mo lang talaga ng imagination para Oo. And maganda kasi, Passion ba? katulad, siguro mag-aaral din talaga ako ng mushroom kasi yung asawa ko ay mahilig sa karne. Talaga namang nirarayuman na ay pagkamigil sa pagkakarne. Meat substitute po talaga siya. Oo, meat substitute talaga. And maganda na ito yung business na gawin talaga, di ba? And sa panahon ngayon, ang dami ng health conscious, Yes, yes. Di ba? Hindi na nga masyado nagkakakain ng mga frozen ngayon food. So, siguro po ay partner, dumako na tayo dun sa syempre kabuti. Kasi total na pag-usapan na natin, siguro ay brief history lang po ng kabuti. Bakit to? Oo. Kabuti. Sa lahat Siyempre po, yung first word, kabu, mushroom po yun. Tapos, then, nag-add kami nung something na, yung tea. Yung mga iniinom natin Kasi drinks. uso. Uso po yun. Yun yung talaga, lalo sa mga kabataan, trending po yan. So, kaya kabuti. Kailan po naitatag ang kabuti? Sir, March 2016 po. March 9, March 9, 20. Tumeksa ako. Yung first, yung 2016 po ba, dito na po ba yung location nyo? Hindi or- po, di. Saan po yung una yung location ng Sa ano po kami, malapit kami sa Laguna. Sampaloc Lake, Pero- Laguna College. Okay, kabuti na po yun. Yes. Opo, kabuti Yes na po. po. Siyempre, partner, 2016, wala pa tong pandemic. Kamusta naman po yung sale during that time po? Okay naman po ba? Kumbaga, na nagustuhan ba agad ng mga customers nyo ang kabuti? Yung unang first month siya, medyo mahirap yung transition. Pero nung naka-second month siya, yung na-introduce yung mushroom, yung mga bata halos kasi malapit sa school yan eh. So akala nga nila nung una parang chicken, mga gano'n. Pero hindi nila alam na mushroom yun. Okay. Tapos nung napaliwanag namin sa kanila na gano'n, na mushroom ito, continuous na naman po yung kanila. At sa kanila po galing, doon sa mga bata nang galing yung word of mouth na, ay dito okay dito, masarap dito. Very good. Saka pag makikita mo yun sa kanila, yung chicharon na mushroom, ano mo talaga nakala mo yung chicken skin. Oo, kasi may nakita nga ako kanina dito eh. At least, Ayun po yung namin, mushroom chicharon. okay. So, syempre Sir Jigs, di ba? Syempre 2016 kayo nag-start, okay. 2019, and then nag-pandemic. Di ba? Ano po yung mga
mga parang struggle and mga ano nyo during yung pandemic natin po? Ano po yung mga ginawa niyo po? Ayun, madami pong paano? pumasok. Nagsara po ba kayo? Paano po ang Madami nangyari? pong pumasok sa isip namin kung tutuloy pa ba namin o hindi. Kasi nga po, syempre, kailangan namin ng kapital para magtuloy. And then yung ginawa po namin, nung pandemic po, nag-save po kami, umalis doon sa pwesto namin sa may likod ng LC. At ang ginawa po namin sa may garahe po, Jay, na katabi po ng growing house namin. Ayun po, doon po kami, ang ginawa namin, delivery, Pick up, delivery, ganun po. Pick up, delivery lang po. Ayan po. And then, ano naman po, sa tulong po ng Panginoon, hindi naman po kami pinabayaan na nawala talaga. Ayun, tuloy po yung production ng teacher namin na dadala po kami sa mga pasalubong na mga and display po. Tapos may mga customer po kami, mga suki na hindi kami iniwan talaga po. Pinuntahan pa po kami doon. Kaya minsan kahit po bawal, pwede bang yung kahit doon lang bigyan namin sila ng mesa para kumain po. Makakwentuhan po. Yun kasi yung namimiss nila. Yung minsan nakakusap po namin. Yun po kasi minsan tinatanong po, natutuwa po sila kasi pinapaliwanag po namin kung ano yung health, yung benefits ng mushroom sa ating bato. Saka ano po, kamusta naman po yung mga staff niyo nung panahon po ng pandemic? Kasi wala po Talaga pong ma'am, nag-alternate sila po ng pasok. Kasi ganun naman yung naging sitwasyon natin eh. Lahat naman dumapa, lahat naman talaga naapektuhan. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, lahat naman naging pare-pares tayo, limited din yung bibilhin mo. Talagang napakita doon nung fair. So, ganun ang ginawa po namin sa mga staff. Naawa din naman kami sa kanila, syempre. Yung mga pinagkukunan nila ng saan sila kukuha. So, ganun po ang ginawa, alternate. At naunawaan naman po nila na yung sitwasyon na talagang dala ng panahon. Totoo yun sabi ni Sir. Kumbaga naging fair talaga, mayaman, mahirap. Talagang, kumbaga makikita natin doon na walang ganito, walang ganyan, so walang makakabili. Oo, as in naging pantay-pantay doon. May pera ka, hindi ka pa rin pwedeng lumabas. Wala kang pera, hindi ka pa rin pwedeng lumabas, no? So siguro Sir, di ba, syempre medyo nakakabangon-bangon tayo ngayon. Bumabalik na yung face-to-face. And para nakita namin na hindi na po yun yung location nyo. Kailan po kayo lumipat dito sa bago nyong store? 2022. 2020. August 1, nag-start kami dito ng 2022. Then ano ba yan? 23. Almost magto 2 years sa August. Oo nga. Magto 2 years po sa And August. nakakatuwa ngayon kasi may face-to-face na. Kamusta naman po ngayon? May mga bata ng Medyo napapawi po na namin yung laki po eh. Dali pa rin po namin yung mga customer ng mga regular customer namin. Bumabalik na sila. Napunta pa rin po, natutuwa nga po sila kasi mas madali pong puntahan. Accessible. Kasi nga lang po, minsan hindi natin maiwasan, nawawalan pa rin po ng mga pasok. Tsaka hindi naman araw-araw, kumbaga hindi araw-araw, syempre maganda yung kita. Pero as long as may pumupunta sa store mo and nakikilala talaga yung products nyo, mas maganda talaga. And healthy. Actually, siguro yung sa mga parents, maganda to na i-introduce sa mga anak nila, ha? Diba kasi syempre, sa dami ng partner ngayon na pagkain na hindi na safe. So siguro po, tatanong din namin sa inyo kung ilan na po ba yung mga empleyado nyo ngayon? Bale may 4 po kaming regular, tapos may 3 working student po. Oh, yun. Bale 7 po kami dito. 7. Yun, partner, so may working students sila. Kasi kanina po ay napag-usapan namin nga kung ilan yung empleyado nila ngayon dito. At nabanggit nga nila na tumatanggap sila ng mga working students, which is maganda kasi nakakatulong sa komunidad nila dito sa San Pablo. Siyempre, ay may tanong po namin, paano po yung schedule po ng trabaho pag working student po ang inyong empleyado dito? Nagpapasa po sila ng schedule nila sa school. Then ako naman po yung gumagawa ng schedule nila. Inaalin ko na lang po kung ano yung araw na pwede silang pumasok. So, ina-adjust po talaga. May time po na halimbawa, kuya, ang sasabihan, kuya, lang po ang pasok ko? 7 to 11. So, pwede siyang pumasok ng 12 to 8. Okay, so mayroon po kayong maximum time. Kasi minsan kung halimbawa, 2 oras lang available. Halimbawa, papasok yung estudyante ng siguro mga 1 hour, pwede bang bumalik or hindi na?
dapat Parang straight isang na siya. araw. Okay. So, isang araw. Talagang ano nila yung oras nila para dito. Yes. Pero sir, kamusta naman po yung pagpapaano ng mga mushroom? Saan po kayo kumukuha? Meron kami mga supplier, pero meron na rin po kami sariling talagang taniman. May production po kami talaga ng mushroom. Since 2017, nung 2016, medyo ganan-ganan baka kumukuha kami. Correct. 2017, after 1 year, we decided na magtayo ng sarili naming mushroom production na magsusupply dito sa resto. Kasi nagkaroon kami ng isang nag-franchising na kasi kami. Nagkaroon kami ng isa. Natigil lang siya kasi dinimolish yung place nila. So napatigil. So pero hindi pa naman kami tapos sa nila dahil meron pa naman kaming usapan. So, kumbaga may contract pa po. Opo, may contract pa. So naghahanap pa rin sila uli ng panibagong place nila sa somewhere kasi Batangas yung naging Tanawan, Batangas yung naging namin. Partner, tanong lang din namin, since po ay hands-on kayo dito sa inyong Yes po. resto, sino po humaharap po or handler nung nyo, mushroom production nyo po? Ako po. Kayo na rin. More on si Jigs po siya nandito sa store. Okay. Siya sa store. Tapos pero pag minsan alternate po kami, palitan kami. Nagkataon lang na may schedule ngayon kaya kami dalawa natin. Sir, anong advantage ng pagtatanim ng mushroom? Kasi di ba parang pag maulan, totoo po ba yun na parang natutunaw ang mushroom Tama po ba? Hindi, kasi yung Ano po yung best time na pagtatanim ng mushroom? month of August hanggang February. To February. Okay yun kasi malamig yun. Ang medyo mahirap kasi itong summer. Okay. Mas mahirap po siyang kasi medyo mainit. Kasi po, humidity ang kailangan ng mushroom. Yes. Humid. So, kailangan malamig yung loob. Kasi hindi rin siya pwedeng direct sunlight. Kasi tutuyo siya na masyado. So, naka-close talaga siya. Naka-house. Growing house ang tawag namin. So, merong controlled yung init, yung loob, yung hangin na hindi rin dapat kailangan na malakas. Dapat may circulation ng airflow. Then, tsaka yung humidity. Medyo 90 pataas dapat na ma-achieve mo yan. Medyo sensitive kasi kumbaga pag may stress mushroom. talaga. May stress po. Hindi lang pala tao na stress mushroom din. Partner. Okay. Pero last na tanong ko na Yes, lang yes. din. Paano po kayo natutong Magtanim. Magtanim, ayan. Ako po ay talagang nag-aral. Sa Mga ganon. seminar po. Yung mga ilang beses po ako tapos din nag-try and error. Yun po. Kasi kahit nag-aral ka doon, hindi mo naman talaga exact na makukuha yun. Yes. So kailangan mo rin mag-aral talaga ng may mga failure ako doon. Perfecto agad. May mga failure ako doon pero ginawa kong advantage nyo parang kasi doon ako natuto. Sir Jigs, marunong ka rin ba? Paano pag busy si Sir Jay? Ikaw ang tatao doon. Kaya mo din. Yung sa production po talaga po siya doon. Pero Marunong din naman siya. Nakikita ko naman din po yung kung ano yung ginagawa niya. Kaya, Okay, very good. So partner, siguro sa pagbabalik natin ay makikita niyo po kung ano-ano po ba yung product ng Kabuti. Yan, dito po yan sa pagbabalik ng aming programa. My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At nagbabalik pa rin kami dito sa programa My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan, at ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre kasama pa rin natin si Sir Jay and Sir Jigs. Hi naman po ulit tayo sa ating mga tagapanood. hello po. Ayan, Sir Jay. Hello po, magandang Ayan. tanghali po. At kanina nga partner, syempre tapusan natin na usap kanina lamang ay tungkol sa mushroom. So ngayon siguro tanong natin, since may nakita tayong mushroom at lahat ng nakita nyo sa harapan namin, ay lahat ay merong ingredients ng mushroom. Kumbaga main ingredients talaga nila is mushroom. So sir, tatanong namin, ano-ano po ba yung mga type ng mushroom ang ginagamit nyo sa inyong restaurant? Unang-una po yung oyster mushroom, yun po yung aming kinukultured po na mushroom. And button mushroom, tsaka yung shiitake mushroom po. Ito pong mushroom na to po, ano po ito? Yan, oyster mushroom po yan. Yung tawagin po natin yan
kabuting pamaypay pag tinatawag natin. Okay. So, napakadami kasi ang dami kasi uri ng mushroom talaga. So, so nakikita nyo, parang ito po talaga yung main na ginagamit Opo. nyo. Yes. Ano ang tawag po? Oyster mushroom. Oyster mushroom. Meron kasi yung bottle nyo, so nakikita natin yung sa mga parang lata-lata. Lata. Hindi pa ako nakakakita ng fresh. And yung shiitake mushroom po, tama po. Opo, shiitake. So yung shiitake mushroom, yun yung parang tengang daga po ba? Tama? Hindi po, yung kulay black din siya or Black, brown. Pero parang ganito rin. Ganito rin po ang itsura okay. niya. Mukha siyang meat. Parang din siyang buttons. Okay, parang nilalagay sa mga pansit. Pwede Opo, po yun, eh. yes, opo. Ayun, so napakasarap din nun. At nakikita nyo naman dito, partner, napakadami nating menu na pwede palang gawin sa mushroom, di ba? Meron tayong halo-halo, may eskunyelo, may ube. May lumpia. Oo, may lumpia. So siguro ay ating i-introduce muna isa-isa ang ating mga menu. Siyempre, Yes. partner, Unahin na natin ito. yan, yung nakikita natin ito sa kabilang side ng aking partner. Ayan. Jigs, ikaw na. Ito po yung ating barkada chicks. Ayan Yan. po. Meron pong kasamang tempura mushroom. Meron pong crispy mushroom. At yung pong kanilang mga kapitbahay na french fries at saka yung nachos. Ayan. Oo, For so kids. nakakatuwa to. Pwede siya sa barkada, di ba, Barkada sir? po talaga siya. Barkada. Yung dip po. Yung dip. Sino Yan, po yung dip. nag-iisip? Kami din pong gumagawa Kayo niyan. din yung Apo. gumagawa. So ano po yung parang watery sauce? Ayun po yung sukay. Vinegar po. Signature suka din po yan. Kayo po ang may Oo, gawa may niyan. mga bumibili din po sa amin yan. Yeah, very Signature suka. good. Oo, yan. And next, yung ating lumpia. Yan. Lumpiang Shanghai po yan. Lumpiang Shanghai. Pero Ano po mushroom, yun? pero Ano? mushroom po siya. Okay. So baka nag-iisip Wala kayo po kung siyang- magkano po wala yung po siyang mga meat. sinasabi namin. So, through FB naman nakikita niyo yan. Yes. And next po, Ito po yung ating mushroom sisig. ayan. Ayan. Crispy mushroom sisig. Talagang purong mushroom. Yes po, po. wala pong meat yan. Wala po yan. Oo, nag-order na kami niyan. Siyempre, next yung ating nagdadamihang iba't ibang flavor ng kanilang burger. Siyempre, ito muna. Ingat, partner. Ayan po yung aming SMB, Super Mash Burger po namin. Yan yung pinakamalaki po naming burger po So, dito. double patty po iyan. Single lang po, Ah, pero single. marami siyang nakalagay. Okay, so sa kabatiran po na lahat, ito pong patty ay sila po ang nagagawa. Made of Mushroom. din po. Ayan. Next po. Hindi ko siya talaga. Nakakatakot. Baka po tumalon. Ayan, next. Ito po yung ating crispy barbecue burger. Okay, so Ayan crispy po. barbecue Yung flavor. pong patty, Mushroom, crispy made na of po. mushroom. Made of Pero mushroom pa meron po. po Crispy siyang tapos ano? barbecue, Barbecue sauce po siya, tapos crispy po siya. Ano po yung mga bilog-bilog? Ano? Onion po. Onion po. Onion. Okay. Kala ko Deep fried onion. yung Bacon? calamares. Parang Parang siya nakakalamares Spring style, onion di ba? po, ma'am. Oh, Ikaw naman dyan, okay. partner. Okay, dito naman sa side ko, sir. Ayan po yung aming deluxe burger po yan. Okay. Aloha so, style. the deluxe. Aloha style po naman yan. Okay. Ayan naman po yung special burger namin. At yung sisig burger po. Oh, meron din silang sisig burger. Yes, po. Wow, talagang kompleto po dito talaga sa Kabuti. Next po, Yan yung last, pare-pares lang po yan, classic mga burger. classic Classic burger burger natin. lang. So sir, meron pa rin tayong ibang nakita kasi first time ko nakakita na may Kabuti na mga dessert. So ito po yung Mash mango caramel po. Mushroom, mango, and caramel. so kinakaramelize nyo po yung yung Yes po. ang tawag doon yung kabuti, yung mushroom, ano po. Next po. Halo-halo po yan. Yan po yung halo-halo namin. Okay, halo-halo and Ubi makapuno. okay, ube makapuno, mais, Mash mango. mash mango. Yan. At syempre, meron pa tayong ihahabol dahil first time po namin na narinig at nakita dito na meron pong coffee made of mushroom. Yan. Syempre, Yeah. dadali ng aming ng aming manager. ng aming program manager. Hi ka sa ating viewers. Ayan. So, ito po yung kanilang talaga sa akin din na ba yung coffee. Ito po yung kanilang mushroom coffee. Ayan. Sir, kamusta naman ang Ang lasa po Oo. na. Okay po yan. Ibig sabihin, marami na po bang nakakagusto? Yes po. Gusto po nila kasi hindi siya matamis, hindi rin siya yung mapait. Okay. Mamaya. Pero sir, sino po yung nag-isip po nung paano gagawin yung dun sa mga
Katulad po niyan sa Mushroom, sa Yung desserts. caramel po, paano nyo po naisip na gawin yan? Collaboration po namin ni Jigs, yung mga idea po niyan ng toss, inaano na lang namin siya. Kumbaga, tinatry and error Parang namin. food tasting, Food ganon, tasting, tama. tapos para ano siya, develop ng maganda. Napakagaling na Oo, idea. nakakatuwa. Alam mo, nakakatuwa ang Pinoy. Sobrang tatalento pagdating sa pagkain. I mean, hindi lang sa pagkain ha, pero itong mga nasa harap natin na typical na kanino nga nagtatawanan tayo doon. Kasi ako talagang, alam ko lang yung parang tinitinola siya na, di ba, yung parang nilalagyan lang ng sabaw. Sabi nga nilang hobby ko, yung may miswa nga daw. And then yung fry, yan, medyo Tapos yan yung lang. mga, yung mga, kunyari, oyster sauce. Yun, tapos mga oo, yung gulay-gulay. ginigisa lang siya sa oyster sauce, okay At na yun. nakalimutan natin, partner, meron silang Yan. Okay, Mga kukunin ko pasalubong. din. Bumili ako nito. Siyempre, meron tayong sarili nilang gawa. Apo. Siyempre, nandyan ang kanilang Mushroom chicharon. mushroom chicharon. Chicharon po, mushroom Chicharon. Ganun po. Oo, siguro Chicharon. ano to, wala tong side effect kasi Opo. Wala. hindi to Guilt-free po ano siya, ma'am. Hindi ka guilt-free kasi yung iba kumakain Oo, tayo ng oo, typical oo. na chicharon. Iba, putok-batok, mga ganun sinasabi nila. Ito Correct, hindi po. correct. Healthy po yan. Tsaka may yan. iba't ibang flavor sila. Flavor. Ano Ano po po mga yun? flavor meron dito, sir? Sour cream, cheese, salted egg, chili garlic, garlic. Tapos ano lang din, pag bumili kayo nito, sila lang din yung maghahalo ng mga flavor Mga na gusto flavors. nyo. So, pag bumili ka pala, wala pang flavor. Wala pa Original pa lang po siya, ma'am. Original. So, parang yung salted lang yun. Parang yun yung meron Apo. lang asin-asin lang muna. Actually po, may Wala pa. lasa na po wala siya eh. May lasa po talaga siya ng sariling lasa yung... Sariling mushroom. alat po. May sarili siyang alat Okay. talaga. So, ayan, meron sila niyan. At meron silang atsara. Apo, atsarang mushroom po. Tama po, di ba? Apo. Atsarang mushroom. Pickled mushroom po. Apo. May Okay. pagpipilian ka niya, may small and big. Talagang ito na, di ba? Tikman nyo to, guys. Puntahan nyo to dito sa Kabuti. Sobrang Napaka-healthy affordable. ng mga- And napakamura po ng mga paninda nila. Napakamura po ng mga pagkain nila dito. At syempre, it's time naman po para hinga naman namin kayo, partner. Hingan po namin kayo ng konting advice para po sa mga gusto pong magtayo ng business na katulad nyo po. Sa amin, gusto namin bigay sa inyong advice sa mga aspiring mga magbi-business o magtatayo na o magpuput up ng business. Laging ang center ay sigad ng ating business para ano man mangyari, good or bad, siya kasi ang lahat ng nakakaalam eh. So then isipin natin yung ating ilagay natin yung mga titingnan natin yung place o yung food, yung unique ng ating ibebenta. Siyempre mas maganda yung walang kaparehas masyado, mas madali siyang wala ka masyadong competitors. Laging maging mabuti sa kapwa, ayun ang pinaka-the best. So, Sir G. Yes, Sir G. Ayun po, kung ano lang po yung kung gaano ka creative yung utak niyo, yung pag-iisip niyo hanggang sa para maging unique yung serve nyo. Kasi madami na ngayon, pare-parehas na po Totoo. ng binebenta. Kaya yun po yung inisip namin. At saka, syempre, healthy. Yes, totoo Ayun po. yun. Kaya- Kailangan unique ka at saka healthy food lagi. Yes po. Tama yun. At saka huwag ka rin magpanghihinaan ng loob. Correct. Oras na magpanghinaan ka, Wala kapitan mo na, lang yung sama-sama. pamilya mo, bangon ka lang din. Tama diba? po. Correct. Yan. And partner, it's time then to promote naman po ang Kabuti. Siyempre po, inayahan niyo po silang pumunta dito sa inyong restaurant. Ayan, in-invite po namin kayo na pumunta dito sa Kabuti Mushroom Burger House, dito po sa San Pablo. Yan, makikita po niyo yung address, ilalagay po nila. And then, yan, tignan niyo po at experience na ang mushroom pala ay hindi boring at healthy pa. Yan, kita-kita po tayo. God bless po. FB page. Sir. Meron din po kami FB page, Kabuti Mushroom Burger House po. Pwede nyo pong i-check doon. Pwede po kayong mag-order doon and meron ano din po kami sa mga rider at saka Grab. Yun. Isang nakakatulong din talaga yung Yes, mga opo. riders. Contact numbers if gusto nila through Sige po. magpapadeliver. Opo. Ayan, sige. So, yan po mga kabiyahe buddy. Siyempre, partner, maraming salamat po sa pagpapaunlak Thank you niyo po po. sa amin na Salamat po. makasama namin at makakwentuhan namin kayo ngayong araw na to.
Maraming salamat po. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. Ako naman ang inyong kabiyahe, Jenny. Dito pa rin yan sa ating programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi.